Ito yung mga panahon na medyo downside din ng pagra-ride ng solo ride. Dim lang din pala sa part na to, wala silang street lights. Ito yung part na medyo matatakot ka na kasi wala akong nakikitang gasoline station, naka low fuel warning tayo. Wala pa tayo accommodation, taas parang uulan. Yun na ang kinakatakutan ng sino mong rider. Umabot sa puntong to, kabisado ang daan at merong kumikindat sa iyong panel gauge na refuel. Ilim na rin sa dinadaanan natin, no? Sa mapa, mukhang mahaba-haba pa to. Naku. Sa dami ng biyahe na nilakbay natin, dito lang ako kinabahan. Aabot kaya ako sa gas station? Bakit nga ba tayo umabot sa punto na to? Tara, balikan natin ang nangyari sa buong maghapon ng day 2 ng ating Mindoro Loop Adventure Ride. Tara, sama na sa biyahe ko. Tara na, sama ka sa biyahe ko. Kinabukasan, maaga akong gumising para ipagpatuloy ang biyahe pababa ng Mamburao at baybayin ng kahabaan ng Occidental Mindoro. Sarap ng tulog natin, lamig dito, lalamok, pagpahinga talaga tayo. Madaling pa ay binaybay ko na ang daan palabas ng Paluan upang makakover ng maraming distance habang di pa mataas ang sikat ng araw. Sa pagsilip ng bukang liwayway, magagandang tanawin na naman ang sumalubong sa akin sa halos di matapos-tapos na mga bulubundukin at magagandang daan na tinatakpan ng malalaking puno. Dito na rin ako nagpasya na mag-almusal, kaya tumigil na muna saglit para kumain. Kain lang tayo rito sa may karinderya. Tuloy na tayo. Imbes na pabili tayo ng chocolate for dessert, bili tayo rito ng saging. 10 pesos lang, kumain tayo rito ng almusal dyan sa may karinderya. Habang nagpapahinga, saglit ko munang pinagmasdan ang ganda ng lugar papasok sa bayan ng Sablayan. Pagpasok ng bayan ng Sablayan, unang sumalubong sa atin ang Yapang Bridge, kaya hindi ko na pinalampas ang pagkakataon na magpicture at magpahinga rin dito at kumuha ng mga video shots. Mga attraction mga kabiyahe, itong bridge na to, papasok ng Sablayan Penal Colony. Marami na nagpapapicture. Hintay lang natin sila matapos. Tapos baka makisuyo tayo na magpapicture sa kanila. Baka naman. Baka naman sila mabait. Nahiya pa akong i-approach sila eh. Papapicture tayo rito. Nagpatuloy na ako at nadaanan ang Sablayan Prison Colony o Penal Colony. So merong checkpoint ng Bucor. Di ko na video kasi na gulat ako nandun na pala yung checkpoint. Ayan, so panatilihin lang daw na nakataas yung helmet visor. Actually parang pinapalis yung helmet kaso parang okay na daw kahit nakataas na lang yung visor. Ang Sablayan Penal Colony ay itinatagpa noong 1954. Nagsisilbi itong kanlungan ng mga preso o inmates na ang iba ay nagmula pa sa National Bilibid Prison upang magawa ang decongestion sa mga preso doon. Ngunit rito, malawak ang ginagalawan ng mga preso at pinapayagan sila na magtanim sa malawak na lupain upang meron silang pagkain na maaari nilang anihin pagkatapos. Napansin ko rin na pinapayagan silang magtayo ng kanilang mga kubo na maaari nilang gawing pahingahan. At dahil lugar din ito ng iba't ibang relihiyon,
Napansin ko rin ang iba't ibang struktura ng simbahan sa penal colony. Marahil, iba rin ang epekto ng malawak at maaliwalas na kapaligiran sa mga kapatid natin na nais muling magsimula ng kanilang buhay. Isang kakaiba at bagong experience din ito para sa akin ang makadaan sa ganitong klase ng kulungan na kung saan ay halos makadaupang palad mo na ang mga preso. Hindi na ako masyadong nakakuha ng videos, dala na rin ang pagiging sensitibo ng lugar at nagpatuloy na ako sa paglabas sa sentro ng bayan ng Sablayan. Pagdating ng Sablayan proper, agad nating sinubukan ang kanilang Sablayan Zipline Adventure. Nakapag-inquire na tayo at saka nakapag-park. So, ang zipline fee is 550 per head. Yun nga lang, one way lang yung zipline. Pagdating doon, kailangan na magbangka pabalik. After natin mag-zip, meron doon mga bangka doon na naghihintay. 70 pesos ang pabalik niya. And then, yung pang mag-tricycle, sa may iwan natin si Domeng dito. Matapos magbayad ng entrance fee na 11 pesos at magpalista, agad na rin ako umakyat sa Parola upang doon subukan ang world's longest island-to-island zipline. Good morning! Dito ba yung sa zipline? Yes po. Alright. Good morning, ma'am. Magkano po ang zipline? Tagisan po kayo, sir. Pampanga, ma'am. So, Opo. 550 po. Alright. At tapos magbayad ng 550 pesos, agad din nilang chinek ang aking health condition sa pamamagitan ng short interview at pag-check ng aking BP. Kasunod nito ang pagsuot ng safety harness at pag-akyat sa zipline tower. Ito no, ito sa kabilang isla pupunta. Island to island. Hindi lang zipline ang maaaring gawin dito ha. Maaari ring subukan ang wall climbing at pagra-rappel pababa ng tower sa halagang 55 pesos kada activity. 3-in-1 po yung adventure po namin. 3 in So 1. which is rappelling, wall climbing, at saka zipline po. Magkakasama yun, ma'am, sa... Or... Magkakaiba po. Oh, So kakaiba. ang rappelling at saka wall climbing po is iba. Okay. I think, ma'am, dun lang ako muna sa sa zipline. Medyo na-exhaust na yung energy natin doon sa mga stairs. Kaya pala may pabiti. Yung sinasabi. Yan, gagawin natin. Medyo nakakakaba pala. Hindi na pala nakita sa ilalim. First time. First time ko mag-zip. Napakakaba pa. Okay. Ready? Ang Sablayan Zipline ay may habang 1.7 kilometers mula sa taas hanggang sa dulo nito na nasa kabilang isla. Halos kulang sa 4 na minuto ang pagtawid sa zipline na to at matatanaw mo ang buong bayan ng Sablayan at malinaw na karagatan dito sa ilalim. Sa totoo lang, unang beses kong makasubok ng zipline at heto pa ang pinakamahaba na nasubukan ko. Dahil mas mataas ang isla kung saan nagsisimula ang zipline, one way lang ang bagsak ng zipline at kailangan ng sumakay ng bangka at tricycle pabalik sa drop-off point. Tawid na tayo rito sa kabilang end ng zipline. Sobrang saya na adventure natin, sobrang saya na experience. Naging mabilis lang ang pagtawid natin sa bangka at nakatawid din tayo kagad sa kabilang isla. Nakausap din natin ang mga local sa lugar at talaga namang napakabait ng mga tao rito. Nagababa kayo na ng tuna, sayang Na-shoot na-content natin yung tuna. Sana. Ayan po, napakabait po ng mga tao rito sa Mindoro. Thank you mga brother. Marami pang attractions ang matatagpuan sa bayan na to, ngunit nagpasya na tayo magpatuloy sa ating biyahe sa susunod na bayan. Sa pagpapatuloy ng biyahe ko, tatawid naman tayo sa bayan ng Rizal. Dito na ako inabutan ng tanghalian, kaya naman kumain na muna at nagpahinga. Sablayan at Rizal. Mga 50 kilometers pa yung Rizal. Puntahan natin yung Mount Zion. Kain lang muna kasi it's 12 noon na. After nung zipline natin, medyo nakaramdaman tayo ng gutom at saka ng bago. Pagpasok ng bayan ng Rizal, pinasyalan ko naman ang Mount Zion na mala Chocolate Hills umano ang ganda. Tayo ngayon sa sakop na to ng Rizal, ano. Meron isang attraction dito, yung Mount Zion. Pero dahil maaga pa naman, advance tayo sa ating schedule. Silipin na natin. Dito sa paakyat ang tinuturo niya. Legit. Dito tayo. Naging mahirap ang pagpasok ng trail ng Mount Zion at hindi ko sigurado kung kakayanin ko na akyatin to gamit ang aking motor. Alauna ng tanghali, kaya sobrang init ng lugar at maliliit pa ang mga puno kaya wala akong mahanap na lilim. Makalipas ang ilang sandali, narating ko na ang viewpoint ng Mount Zion sa Rizal. Dala na rin siguro ng madalang na ulan, tuyo ang kapaligiran at mga halaman sa natatanaw ko.
Ito yung pinagmamalaking Mount Zion ng Rizal. Kung mapansin nyo, mahangin naman. Kung may puno lang dito, baka magstay pa tayo ng matagal eh. Yan. Para siyang Chocolate Hills. Diba? Ganda, ang ganda rin. Maganda siya siguro pagka sundown. Mas may enjoy to kung pupunta ka rito ng sundown. Pero kung ganitong tirik ang araw, medyo wala ka mapag-stayhan. Kaya siguro walang pumupunta rito. At the moment, ako lang tao rito. Dahil sa init at wala akong makita na lilim na pwede kong pagpahingahan, agad na rin akong nagpasya na bumaba at magpatuloy muli sa susunod na bayan, ang bayan ng San Jose. Silipin naman natin ang isa sa sikat na pasyalan dito, ang Devil's Mountain. Pagpasok pa lang, sumalubong na sa akin ang ganda ng matutulis na bundok na to. Wow, this is a perfect view. You don't see this every day. Napakaganda. Devil's Mountain. Occidental, no? San Jose, Occidental, Mindoro. At dahil maaga pa, nagpasya muna ako na magpahinga at magsabit ng duyan upang lalong mapagmasdan ang ganda ng lugar. Magsasabi tayo ng duyan, tapos tingnan na naman yung view na nakita ko na pwede nating pag-stayan. Pwede tayo magsabit ng duyan, tapos meron din tayong konting snacks pwede natin kainin. Habang ina-admire natin yung yung mga formation sa likod natin. Sa paglabas ng Devil's Mountain, sinubukan kong bumalik sa bayan ng San Jose upang makahanap ng matutulugan. So, change of plan tayo. Instead na mag-base camp tayo sa San Jose, nag-proceed na tayo, nag-decide na tayo. Dumiretso na sa next town, sa Magsaysay. Okay, Magsaysay. Yan, nandito na pala tayo sa bayan ng Magsaysay. So yan, medyo hindi rin kasi maganda yung panahon. So, medyo inaalis natin yung option na magte-tent. Tsaka medyo city itong mga dinadaanan natin, especially yung San Jose. Kaya di na rin tayo tumuloy. Experience ko kasi pagdating sa mga city na ganyan, medyo pricey talaga yung mga accommodation. Patuloy pa rin ako sa paghahanap ng matutulugan. Ngunit maging sa kasunod na bayan, ang bayan ng Magsaysay, ay bigo pa rin ako na makahanap ng transient room. Ito yung mga panahon na downside din ng pagra-ride, ng solo ride. Kasi lahat ng schedule pwede magbago. Di lahat ng pinaplano mo matutupad dun sa pinlat mo na itinerary at expectation. May mga jackpot, merong hindi. Tulad nito, mag-alas 6 na pero nasa daan pa tayo. Dapat as early as 5 PM meron na tayong maayos na base camp katulad sa nakagabi. Sa haba ng biyahe at sa dami ng pinuntahan at ginawa ko ngayong araw, nakaramdam na ako ng pagod at hindi ko napansin na mababa na pala ang gas ni Domeng. Nagpatuloy pa rin ako sa paghahanap at doon na nangyari ang pinaka-kinakatakutan ko. Nasa critical level na ang aking fuel at mukhang mahaba pa ang bypass road na to sa gitna ng kabundukan. Wala pa rin tayo nakita ang gas station, kung meron man sarado. Sisimulan na ako na kabahan.
Hanapin nyo ako rito sa Bulalakaw Bypass. Hindi mo namabot itong gas nito, Meng. Kahit bote, mapatulang ko na. Midilim na at parang nagbabadya pa ang masamang panahon. Inihanda ko na ang aking sarili sa pwedeng mangyari dahil nakakaramdam na rin ako ng pagod. Pero hindi pa rin ako pinabayaan. At sa wakas, nakahanap ako ng gas station. Ang lakas ng panalangin natin. Ito na, may nakahihintay natin. Kita nyo yan? It's a miracle. It's an answered prayer. Wala man na yatang premium dito. Regular lang. Pero sige, kahit magkano lang kakarga tayo. Hindi ko mawari ang saya nang sa wakas makapagpagas na ako. At sa hindi kalayuan, nakahanap na rin ako ng transient room para makapagpahinga ngayong gabi sa halagang 1,000 pesos. Dito na tayo sa Bulalakaw sa Kapangkalan. Unforgettable experience tayo. Muntik tayo mawala ng gas dun sa unfamiliar na daan, bundok. Kala ko talaga titirik na. Tapos wala pa tayong accommodation. Kunti lang nakita tayo dito lang lodging. Inalis muna natin sa option yung pagte-tent kasi medyo masama yung panahon ngayon dito sa Occidental Mindoro. So at the same time, gusto na makakuha ng pahinga talaga. Medyo tinamdam natin tong day 2. Ang layo talaga ng binyahe natin. Almost kalahati ng Occidental lang na biyahe natin within one day. Tapos ang dami pa nating stops. Nag-zipline pa tayo. Ito na lang, dito na ako tayo ng room na may sarili na siyang CR. Dahil wala namang 4-1, 4-2 siya. Ginawa na natin kasi para makapagpahinga. Nakip lang natin yung mga essential natin gamit. At least may bed. Tsaka meron siya sarili CR. Naging makulay, exciting, at may kaunting kaba ang araw natin ngayon ha. We can have a proper bath and rest. 49. Ano na naman kaya ang naghihintay sa atin bukas sa pagpapatuloy ng Day 3 ng Mindoro Loop Adventure Ride? Samahan mo ulit ako ha! Sa babae. Kaya na tayo. Tara na! Sama ka sa biyahe ko!